Hi guys, this is Ronnie Sabino again of Crime Students Sambayan. So bago tayo magsimula sa tanong na to, gusto ko lang munang batiin ng Happy New Year sa lahat ng mga followers natin sa Facebook page o sa main page man natin sa Ronnie Sabino. So Happy New Year sa inyong lahat. At may tanong dito ulit, sabi dito, a mother named Mary Jane murdered a child. What offense had the former committed? Okay, ulitin natin. A mother named Mary Jane murdered a child. What offense had the former committed? O, Tagalogin natin, no? Yung nanay na ang pangalan niya ay Mary Jane, pinatay daw yung bata. So what offense has been committed by a mother? So ito yung tinatanong dito. So disclaimer lang, hindi po tayo law practitioner or hindi rin tayo nag-aaral ng pagkaabugasya. Ang purpose nandito ay for board exam purposes lamang. Okay, maraming salamat. So yung sagot natin dito ay based sa mga binasa nating Article 246, yan po yung parricide. Article 248, yan po yung murder, at Article 249, yung homicide, at syempre yung Article 255, yung infanticide. So unahin natin, kapag yung nanay ba pinatay yung bata, may sinabi ba ditong less than 72 hours? So wala wala dyan sa tanong na may less than 72 hours. So automatic, tanggalin na natin yung infanticide kasi hindi po pasok sa infanticide yan. Pangalawa, tingnan natin sa parricide in Article 246. Meron ba ditong sinasabing spouse, ascendant, descendant yung pinatay? Mother or father? So wala rin, kaya never na tayong sasagot dito ng sinasabi nating parricide. Now, dito tayo sa Article 248 at 249. Yung murder at saka homicide. Ano bang pinagkaiba ng murder at homicide? So tandaan natin yung murder, mga future criminologists, okay? Meron pong qualifying aggravating circumstance. Yung homicide naman po wala. So kapag nagkaroon po ng patayan na wala pong qualifying aggravating circumstance, kasi yung qualifying aggravating circumstance, ito po yung it changes the nature of the crime. So from pagiging homicide, magiging murder. Okay? So yung pinatay kasi dito is bata So posibleng pasok dito yung qualifying aggravating circumstance na sinasabi nating treachery. Kasi pag sinabi nating treachery, hindi niya kayang depensahan ng kanyang sarili. So kapag bata, pinatay ng nanay, base sa pagkakaintindi ko, ang sagot dito ay murder, hindi po homicide. Okay? So ang tamang sagot dito mga future criminologists ay murder po. Kasi pasok dito yung qualifying aggravating circumstance, okay, na kasasabi ko lang mga future criminologists, treachery po. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat. Sana'y maintindihan ko sa araw nito and good luck and God bless mga future criminologists.